Isa pong malakas na pahayag ang kumakailan mula po kay Crypto Sensei. Isa po siyang kilalang crypto analyst at saka social media figure. Ayon sa kanya, this will put XRP on top of Bitcoin. Dahil dito maraming traders at saka investors ang napaisip kung paano po posibleng mangyari na sa XRP ay magagawa niyang higitan si Bitcoin, ang tinuturing na hari ng crypto. Ang paliwanag po ni Crypto Sensei ay nakabatay po sa tatlong mahalagang punto. Una ay ang tokenization, pangalawa ay ang regulation, at ang pangatlo ay ang interoperability. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng tokenization sa susunod na 10 taon or 10 years. Ayan, sabi po ni Crypto Sensei, ang susunod na 10 taon or 10 years ay magiging yugto kung saan mas maraming financial market ang lilipat sa blockchain. Kasama rito ang stocks, bonds, derivatives at saka real estate. Ngunit ayon po sa kanyang estimate, sa loob ng 10 taon, tanging 5% hanggang 10% lamang ng mga market na ito ang magiging fully tokenized. Bagamat maliit po ang porsyentong ito, ang mahalaga ay magsimula ang mabilis na paglago. Kaya sa market impact, kahit maliit po ang porsyento, ang tokenized ng trillions worth of assets ay magdadala ng malawak na demand sa mga blockchain projects tulad po ni XRP. Kapag mas maraming asset ang lumipat on-chain, mas lalaki po ang pangangailangan sa efficient settlement networks. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang regulation at saka global coordination? Yan, ipinaliwanag po ni Crypto Sensei na hindi sapat na may technology lamang. Kailangan po ng malinaw na global regulations. Anya dapat magtulungan ang malalaking grupo tulad po ng G20 at G7 para magkaroon ng standard rules across borders. Kung walang ganitong coordination, mahihirapan po pa rin ang seamless transfer ng value mula sa isang bansa papunta sa iba. Kaya sa market impact, ang regulatory clarity ay isa po sa pinakamalaking catalyst para sa presyo ng mga cryptos. Kapag nagkaroon po ng synchronized rules, mas maraming institutional investors ang papasok sa crypto space at malaki po ang posibilidad na si XRP ang makinabang dahil sa kanyang focus sa cross-border payments. Ngayon ay paano naman po isinasama ang real-world assets sa blockchain? Ayan. Binigyang diin po ni Crypto Sensei dito na kapag ang isang asset tulad po ng bahay or negosyo ay naibenta, hindi lang sa legal at physical records dapat makita ang pagbabago. Kailangan din itong mai-record sa blockchain. Ang dual update process na ito ang isa sa pinakamalaking bottlenecks sa global adoption. Kaya sa market impact, kapag naayos po ang integration ng real-world assets sa blockchain, tataas po ang demand sa mga networks na kayang mag-handle ng ganitong klaseng transactions. Isa po si XRP sa nakikita bilang malakas na kandidato dahil sa kanyang speed at saka scalability. Ano naman po ang role ni Ripple, XRP at iba pang mga project? Ayan, ayon po kay Crypto Sensei, hindi magiging winner takes all ang hinaharap ng blockchain. Marami pong project ang magkakaroon ng kanya-kanyang role. Halimbawa, si Chainlink ang magiging tulay ng data papunta sa blockchain, habang si Ripple at ang kanyang XRP ay nakikita bilang pangunahing magpapatakbo ng cross-border value transfers. Kaya sa market impact, ang ganitong interoperability ay magbibigay po ng mas matatag na ecosystem. Ngunit sa lahat ng ito, binigyang diin ni Crypto Sensei na si XRP ang may pinakamalaking potensyal na makaalpas kay Bitcoin sa usapang kahalagahan ng global financial system. Ayan, XRP versus Bitcoin. Sino po ang mananaig?
Bagamat sinabi po ni Crypto Sensei na maraming assets ang magiging malaga, malinaw po ang kanyang bias kay XRP. Gusto po niyang makita na si XRP ay makalampas kay Bitcoin pagdating sa prominence o pagiging sentro ng global finance. Idinagdag po niya na maaring hindi po ito agad mangyari, pero possible itong makita natin sa mga susunod na mga taon. Kaya sa market impact, kung magpatuloy po ang regulatory clarity at saka tokenization growth, maaari pong tumaas ang market share ni XRP laban kay Bitcoin. Ngunit kailangan pa rin nating tandaan na malaki po ang community at brand value ni Bitcoin. Kaya hindi po madaling madaig or matalo ang kanyang position bilang digital gold. Ano naman po ang pwedeng mangyari kapag nagkatotoo ang prediction na ito? Ayan, kapag umangat po si XRP at na-establish bilang pangunahing asset sa global payments at saka tokenization, maaari itong magdala ng massive adoption mula sa mga bangko at saka institutions. Samantala, mananatili pa rin si Bitcoin bilang store of value, ngunit mawawala ang kanyang domination or dominasyon bilang sentro ng crypto or bilang sentro po dito sa mundo ng crypto. Kaya sa market impact, kung mangyari po ito, ay posibleng magkaroon po ng rebalancing sa market. Maraming institutional funds ang maaari pong ilipat mula kay Bitcoin papunta kay XRP. Kaya ang ganito pong paggalaw ay maaring magresulta sa malaking bull run para kay XRP. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin, ang ideya na si XRP ay makalampas or mahigitan po niya si Bitcoin ay ambisyoso, pero hindi naman po imposible. Ang kalamangan po ng XRP ay nasa kanyang real world use case bilang tulay or bridge ng value sa cross-border payments. Kapag tuloy-tuloy po ang support mula sa mga regulators at saka institutions, posibleng makita natin ang kanyang pag-angat sa mas mataas na antas. Gayunpaman, hindi natin dapat maliitin ang lakas at legacy ni Bitcoin. Kahit umangat po si XRP sa global finance, mananatili pa rin si Bitcoin bilang pangunahing store of value dito sa digital world. Kaya sa kakabuuan ay maaari pong dumating ang panahon na parehong magiging malaga si Bitcoin at saka si XRP sa magkaibang paraan. Si Bitcoin bilang digital gold at si XRP bilang global settlement engine. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.